Balak sampahan ng reklamong libel at defamation ng Alphaland Corporation si dating Makati City Vice Mayor Mercado dahil saan nila'y walang katotohanang aligasyong nangumisyon si Vice President Binay sa transaksyon nila sa BSP o sa Boy Scouts of the Philippines. Nanindigan din ang BSP na walang anomalya sa pinasok nilang kasunduan. May report si Pia Arcangel. Nasa sentro ng Makati Business District ang Alphaland Makati Place na may mga residential at commercial units. Elegante ang lugar na pagtatayuan din ng mall. Setyembre ng taong ito, inaasahang matatapos ang konstruksyon dito. Pero bago pa man magamit at okupahan ang Alphaland Makati Place, nabalot na sa kontrobersya ang lugar. Ito kasing tinutukoy ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na proyektong pinagkakitaan umano ni Vice President Jejomar Binay sa pamamagitan ng umano'y 200 million peso kickback mula sa developer nitong Alphaland Corporation. Pero sa isang pahayag kanina, mariing itinanggi ng Alphaland ang mga paratang ni Mercado. Malinis daw ang kanilang transaksyon sa Boy Scouts of the Philippines at walang bahid ng anomalya. Wala raw opisyal ng gobyerno na nabigyan ng kickback kaugnay ng Alphaland Boy Scouts Project. Nagpadala rin ng Alphaland ng kopya ng sulat kay Mercado ni Mario Oreta, presidente ng Alphaland Corporation, na may petsang January 7. Ipinaalala ni Oreta na si Mercado mismo at hindi si Vice President Binay ang nakipagnegosasyon sa kanila. Si Mercado pa nga raw ang pumirma sa kontrata bilang Senior Vice President and Head of Asset Management ng BSP. Sabi pa ni Oreta, maalala patiyak ni Mercado ang mga pahaging ito tungkol sa mga benefits dapat daw niyang makuha dahil sa kanyang pagpayag sa proyekto. Maaalala rin tiyak nito na sinabi ni Oreta kay Mercado na imposible silang makapagbigay ng anumang benefits dahil ang kanilang transaksyon ay mahigpit na sinusuri ng kanilang partner na Ashmore Group. Nasa 21 billion pesos na ang halaga ng proyekto na nakatakdang matapos ngayong taon. Ibig sabihin 3 billion pesos ang kikitain ng Boy Scouts, halagang 5 beses na mas malaki kaysa sa orihinal na investment nito. Kung tutuusin, sabi ni Oreta, ito na raw ang maituturing na pinakamaganda at pinakamatagumpay na investment ng Boy Scouts. Pero sabi niya sa mga senador, pinakiusapan lang siya ni Binay na pumirma dahil nasa labas ng bansa noon si Binay. Balak ngayon ng Alphaland na kasuhan ng libel si Mercado dahil sa kanyang mga akusasyon. Sasagot naman ni Mercado sa liham, sinabi niyang nakagugulat ang alegasyong nagpahaging siya para humingi ng benepisyo mula sa Alphaland Boy Scouts deal. Iginiit niya ipinakilala lang siya ni Binay kay Oreta at hindi nga raw pinansin ang kanyang pagtuto sa ilang isyu sa kasunduan. Direkta rin daw nakipagnegosasyon si Oreta kay Binay o kaya kay Jerry Limlingan. Alegasyon pa ni Mercado, ginawa siyang fall guy ni Binay sakaling may mangyaring mali sa negosasyon. Kaya nga raw siguro biglang bumiyahe noon sa ibang bansa si Binay noong araw ng pirmahan para si Mercado ang pumirma sa kasunduan. Ang Boy Scouts of the Philippines naman nanindigang walang anomalya sa kanilang transaksyon. Totoong wala silang hawak na 600 million pesos na halaga ng kanilang bahagi ng lupain nung pumasok sila sa joint venture kasama ang Alphaland. Kikita lang daw kasi sila ng pera kapag napaupa na ang bahagi ng developed property na pagmamayari nila. Pero sa ngayon, nasa 530,000 pesos kada buwan na raw ang natatanggap nila mula sa Alphaland dahil inuupahan nito ang podium para sa kanilang showroom. It's only unfortunate and it saddens us the BSP is being unnecessarily dragged into the controversy. Napupolitika ang Boy Scouts of the Philippines eh. Pia Arcangel, GMA News.